Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers, mga TV UP Signal 101 viewers. Good evening sa Facebook Live natin at syempre sa ating YouTube account. Magandang gabi po. Kamusta po kayong lahat? Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin syempre ang abogado de Campanilla. Walang iba kundi si abogado Danny Concepcion. Magandang gabi sa iyo, attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang naimpatso ako. Naimpatso? Yan na naman yung sinasabi ko eh. Kumain ka na naman bago mag-show eh, di ba? Parang... Ganyan ba talaga ang kain mo before the show? Mga bago mag alas 7, medya, 7, ganyan? Dapat talaga pagbabawal na natin eh. Dapat mga 6. Bawal maglabas ng pagkain doon. Sinisi mo pa eh, di ba? Nanisi ka pa. Kasi kung walang pagkain doon eh, wala tayong walang kakainin. Oh, may diba? Point ka dyan. Di ba nga ngayaya tayong dalawa? Hindi tayo mai-impatch. Di pwede ba tayo magbalik adindog program? Pwede. Oo, gano'n. Challenge yan, ha? Sabay tayo. Kailangan magtimbangan tayong dalawa. Pero baka dapat ibaguhin na ang pangalan. Ano? Hindi na balik alindog. Ano? Balik payat na lang. Sa'yo, balik payat. Pwede sa akin, balik alindog. Tama, pwede. Ayan, sige ha. Gusto ko yan. Bakit? Kasi health is wealth. Tama ba ako doon? Oo, tama yan. Tama yun. Health is wealth. Mahirap pong magkasakit. Oo, kaya wag mahiyang magtanong. Marami daw. Ang gamot. Marami daw. Ano? Maraming ano? Sakit. Ang alin? Yung mga overweight. Oo, totoo yan. Kaya, nag-yearly check-up ka ba, attorney? Pwede. Anong pwede? Pwedeng masabi na yung mga pinaggagawa ko yung check-up. Okay. Alam nyo, maraming katanungan patungkol sa mga check-up, insurance, health, na kailangan din ng mga batas. Alam mo ba yan, attorney? Kasi may mga medical malpractice, may mga sinasabing sa mundong ito, basta kumilos ka, may batas. Kaya palang dami mong pera. Pag di ka mautot, may batas yan. Pasintabi sa lahat na porke kumain ka na, ikaw talaga. Utot lang naman. Sige. Sige na nga. Anyway, eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan. So, attorney, ano yung mga number na ito? Kung Globe po ang cellphone nyo, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Ayan. Yan ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Kaya tumawag na po at mag-text na kayo kung kayo po ay may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla. Kung hindi po masingit yung tawag nyo, i-text nyo. At ipipila naman namin. Tatawagan namin kayo. Or, sasagutin natin. Ayan. Yung kanilang tanong dito sa programa. Ayan. So, magbabantay lang po kayo at baka yung sasagutin namin na text message ay galing sa inyo. So, after mo kumain, dapat nakatayo pala tayo. Huwag na tayo uupo. Dahil? Kasi hindi na dadigest eh. Upo agad. Kaya laki ng tiyan natin. Ganun ba yun? Ganun yun. No? Anyway, sige. Eto na po. Ang unang katanungan natin ay galing sa Parañaque City. Si Rina, siya ay 34 years old, attorney. Yung poste daw ng kable ng telco sa compound nila, okay, ay nakatayo sa private property. Mahigit 20 years na ito na nandoon. Pero verbal lang daw ang naging kasunduan noon. Ngayon naman, pinapaputol na ng may-ari ng lote yung mga telco Wi-Fi wires. Kaya ilang araw na kaming walang internet. Okay, may karapatan po ba kaming umangal o kailangan na lang po kaming mag-adjust? May habol po ba kami kahit verbal lang ang naging kasunduan doon? Nawalan sila ng internet. Kasi yung wire
ng provider, idinaan doon sa pribadong lote para makarating sa kanila. Kasi maski naman yan nakalutang sa hangin, pagka po natin tinignan, may posting nakatayo doon sa Lote. ng may lote. Okay, pumayag po yung may-ari ng pribadong lote na idaan sa lote niya itong telco wires. 20 taon na raw pong nandun. After 20 years na pumayag yung may-ari na doon dumadaan sa lote niya ang telco wire, nawawalan ba siya ng karapatan na ito ay ipaalis? Hindi po. Dahil lote pa rin niya. Lote pa rin niya yun. Kanya pa rin. At yan, kung ang kanilang kasunduan ay verbal, ang ibig sabihin po noon, meron kayong undertaking na kung kakailanganin niya ng gamitin ng lupa niya, ay ipaalis na niya. So, option pa rin ng may-ari ng lupa. Hindi naman binili sa kanya yung lupa. Correct. In fact, nagmagandang loob lang yung may-ari ng lupa. Correct. No, sige, para magka-internet kayo, padaanin ko muna rito ang telco ninyo. Kung hindi nga sa pumayag, 20 years na, wala pa sila dapat internet Ngayon, ang tanong, wala nga silang internet, di ba? So, pwede ba sila magreklamo dun sa telco? Wala naman kaming internet dito, lalo na kung naka-plan sila, di ba? Simple lang naman ang sasagot ng telco. Humanap ho kayo ng dadaanan ng linya namin para humatuloy ang serbisyo namin. Hindi ho kasama sa kontrata natin na kami pa ho ang hahanap ng dadaanan. Kung wala nga, sa totoo lang, kung hindi nga pumayag yung may-ari ng lote na dumaan yung telco doon, hindi sila nalagyan ng internet connection. Pero hindi ba, attorney, dapat doon sa mga telco naman o yung mga sabihin na natin na nagbibigay ng ganitong klase kasi binabayaran naman sila ng monthly, di ba? They should also give services doon sa mga tao. In fact, I think... naman yun, wala namang kaso yun ang problema nga, saan ho ako dadaan? Hindi ba dapat silang naghahanap noon? Hindi naman namin kayo dapat binigyan kung hindi kayo nagsabi na pwede dito kami dumaan Ganon? Yes, kasi kung wala silang dadaanan, noon pa hindi na sila nabigyan ng... Simple lang ang sasabihin sa kanila ng telco. Kumana po kayo ng dadaanan ng linya namin, lalagyan namin kayo ng linya. Pero hindi ba mandato ng NTC or National Telecommunication Commission na maglagay ng bawat pero ang kasi merong right of way sila dun sa daan highway, meron silang right of way dun sa gilid ng daan. Pero yung linya papunta sa bahay-bahay ay hindi lang gano'n ang sisingilin ko sa inyo kung pati yung ako pa magbabayad doon sa dadaanan ng linya ko. Tataas naman ang cost ng internet. Kung pati yung dadaanan ng linya para makakonekta ang bawat bahay ay ipoproblemahin ng telco. Pagka nag-apply ka, simple lang ang sasabihin ng telco, humanap po kayo ng dadaanan ng linya namin. Kung hindi ho kayo makahanap, sorry, hindi ho namin kayo mabibigyan ng serbisyo. Hanap na kayo ng ibang telco. Ganon din ang magiging problema. Ang magiging available lang na telco sa kanila kung walang madadaanan na linya, yung satellite. Satellite lang. Satellite lang. I see. Okay. So, eto na Pero kung siguro nagbabayad ka ng plan mo, edi pwede ka munang mag-stop muna magbayad ng plan mo. Talaga ka. Kasi sayang naman nagbabayad ka wala kang serbisyo. Di dapat matigil naman yung plano. Di ikaw na mag-report ka agad para hindi ka kung gusto mo, ipalipat mo sa ibang bahay. Correct. Na merong access doon sa linya nung telco. Yan. Okay. So, eto naman. Si James ng Quezon City naka-standby na. Hello, James. Magandang gabi sa'yo, James. Taga saan ka dito sa Quezon City, James? Hello po. Hello. Hello. Saan ka sa Quezon City, James? Dito lang po sa sa Commonwealth. Ay, Commonwealth. Common yung Commonwealth Pero napakalayo nun. Mula elliptical yon hanggang sa Fairview. Farview. Yeah. Doon ako sa Farview. Sa Fairview ka Sa ba? Farview ako. Fairview. Okay, James, ano ang katanungan mo kay attorney?
Hello po, Relator na Tony. Regarding po sa BP22, specifically din sa element 2, nasabi nila is knowledge din sa insufficiency of funds. Again, since last year po BP22. kasi. Okay, sige. Go Apo. ahead. Clear po ba? Or medyo malabo? Ah, medyo, wag mo masyadong ilapit yung mouthpiece. Medyo ilayo mo ng konti. Ayan. Sige. Ito po. Okay. Ayan. Better. Okay, go. May issue ko sa akin yung cheque, then yan, tumalbog, then nag-file ako, then na-dismiss ng fiscal kasi nagpadala ako through LBC, registered mail, and even dun sa third-party courier, which is nagsaserve personal din ng ng affidavit of service. Kasi yung may issue sa akin yung cheque, I assume marunong kasi may kamag-anak na attorney, then hindi sila lumalabas ng bahay or hindi sila nagre-receive. Yung kasambahay lang. Then, bala ko mag-refile ulit maybe this month or next month. Kasi recently, nahuli ko sila in a public place. Then, naservan ko sila ng notice of dishonor in which they refuse intentional. Sabi, advice daw ng attorney nila. Pero nabasa naman din, na-picture ng kasama ko palihim sa likod which binabasa niya. Would it be suffice po ba para mapaano ko yung knowledge niya for element 2? Kasi yun yung sinasabi ng fiscal. Gagawa ho kayo ng affidavit. Ulit. Gagawa kayo ng affidavit na yung notice of dishonor ay napasabi na sa kanya. Ayaw lang niyang tanggapin. Yan. Ngayon, ano yung mga ebidensya na pwede niyang ipakita? Affidavit nga. Pwede siguro yung kanyang video kasi pero baka yung video kung secretly baka may violation baka may naman violation siya. ka kasi Oo. May po, yung nagsama po kasi ako ng isa sa pamilya ko, relative ko, which nakikinig. While yung kaibigan ko, siya yung nagpipicture around habang kausap ko siya. Hindi, pero alam ba niya na binibidyo siya? Kung hindi niya kasi alam na binibidyo siya, baka inadmissible kasi yon, hindi tatanggapin as evidence. Hindi naman po video, picture lang. Picture lang. Pareho lang. Parehas lang. Kasi kailangan, sabi ni attorney, dapat alam niya na binibidyohan or siya kinukuhanan siya. Kasi kung hindi, sabi ni attorney, baka hindi yan tanggapin sa korte. Hindi, pero nung una na sinampahan mo ng kaso, na-dismiss kasi hindi mo siya nabigyan ng notice. Walang demand letter. Walang demand letter. Hindi, actually, nagbigay po ako ng first tatlong beses. Kaso, sabi ng fiscal, kailangan daw po personal. Nakalagay din sa resolution. Personal? Personal service kasi pinadala mo lang sa courier. LBC, registered mail, and private courier. Hindi, pero yung registered mail, hindi tinanggap? Hindi po Hindi daw po Hindi daw po nakalagay din po resolution kung kasambahay daw po yung nakapag-receive, ano daw po namin na ma-report yung 5 days. Yung 5 days something. Nga. Pero alam ko kasi ang alam ko kasi parang may mga piskal na hindi naman nire-require. Totoo. Yung personal Oo. Kasi ang gagawin lang naman nung tao, hindi niya tatanggapin. Hindi siya lalabas. Sasabihin, di ba? Kamukha nun, kung sa bahay niya, dinala yung notice. Di ba? Hindi naman lalabas mag-aantay ka ron ng 24 oras para paglabas niya. Sa akin parang hindi na reasonable. Tama. Parang merong akong narinig sa mga fiscals na sinasabi nila na pagka kunwari ayaw tanggapin, kumuha ka ng dyaryo, nandoon sa bahay niya, kunan mo ng picture na talagang sa bahay niya. Doon sa address niya. Ayan, ayaw tanggapin, kinunan yung picture, pero yun yung address ng bahay niya, ito yung dyaryo, kailan yung pinadala, 'di ba? Parang ganon. So, kasi nga, totoo yan. Yan yung nagiging rason dati sa demand letter na magtatago na lang ako, huwag mo pipirmahan yan, huwag mo pipirmahan. May mga ganun patago-tago di ba? Yung pinakamaganda nito, kasi hindi ko rin alam, matagal na akong hindi naghahawak ng kaso ng BP22. Oo. Pinakamaganda nito, pumunta ka sa PAW. May abogado siya May abogado ka ba?
Yung abogado ko, hindi po talaga yung isang parang sa akin. Parang nagpagawa lang po ako ng affidavit. Nagpagawa lang hindi. siya. Doon ka, pumunta ka sa PAW kasi libre yung PAW eh. Oo. So, punta ka doon sa, pero kasi parang cheque Hindi yung kasi hinahabol. BP22 bawal. Kasi Oo, naghahabol kasi ka may eh. pera involved. May pera involved. Oo. Pero pwede naman siya magtanong, Pwede di ba? ka, pumunta ka sa, kasi ang importante kasi dito, hindi abogado ay makakapagbigay ng tamang advice eh. Dapat yung abogado ay nagpa-practice sa linyang ito. Okay. Kaya mo, pag-aaralan ko ito at pagka nagkaroon ng oras sa susunod na episode ay ibo-broadcast ko. Oo. So, Sige antabay po, ka sige lang, po. James, ha? James, kunin namin yung number mo ulit, ha, James? Kasi pinangako yan ni attorney na babalikan ka namin tungkol dyan sa BP22 at anong magandang paraan para gawin mo. Kung ano ang latest na Ano yung latest na development about BP22, okay? Okay po. Okay, James, ha? Kunin yung number ni James, ha? Do not forget. Okay, sige, tatawagan namin Okay siya po. ulit. Thank you, Thank you so James. much. Salamat. Thank you Oo. Thank you Kasi po, nga attorney. naman, Thank you pera po. niya yun, attorney. Nagoyo na nga siya eh. Tapos guguyoin pa siya. Pero nagme-merry-go-around yung BP20. So, nagmaagang Merry Christmas. Puto ka ng cheque. O, di Hindi, ba? pero hindi hindi ngayon ko lang nadinig na dinismiss ng piskal. Because of that. Kasi Hindi daw personal. Hindi personal yung Oo. service. Pero alam ko parang hindi na nga ganun ngayon yan. Oo. Anyway, sige, assignment mo yan, attorney, ha? O, sige, eto na. Si Lalaine, siya ay 25 years old ng Quezon City din. Attorney, may lalaki pong nanghaharas sa akin. Sabi niya, may kakilala raw siya sa City Hall na may access sa CCTV. Kaya raw alam niya lagi kung nasaan ako. Wow. Natatakot na po ako at pakiramdam ko po ay nilalabag na niya ang privacy ko. May legal po ba akong pwedeng gawin para mapatigil ko ito at mapaimbestigahan ang posibleng misuse ng surveillance? Kilala ba niya yung tao? Parang hindi eh. May lalaking naghaharas sa akin. So, So, parang, parang kilala naman parang niya. kilala niya siguro ito kasi sinabi niya eh. So, most probably, nakausap na niya eh. Na alam daw niya kung saan siya pumupunta. Pero ito lang ha, anong pangalan niya ulit? Lalaine? Si Lalaine. Sometimes, yung mga Google, I'm not so sure but yung mga Google or something, ako personal ko, nahanap ko yung anak ko minsan. Kasi, nagbibigay siya ng location sa akin or naka-on yung locator ko or mga ganyan, nalalaman ko kung nasaan siya. Although, I'm not saying na siya ang nagbibigay, pero may mga app na ganun. Pero ito, ang sabi naman niya, Hindi, pero yung app na yon willing ka. kinakailangang naka-tie up doon sa cellphone niya. Correct, oo. Pero kung hindi naka-tie up doon sa cellphone niya, hindi mo dapat siya nahahanap. dapat hindi lalabas. Correct. Yung location ng cellphone mo Kung hindi, doon sa app na nasa cellphone niya. kung hindi, lahat ng mga misis at mister may problema. Bakit? Nahahanap. Ay, hindi kasi alam ko yung cellphone na, di ba alam ni Mrs. yung cellphone ko? Pwede niyang biglang i-tie up yun. Itatay up Pag sinabi yun. mo nang wag mong ayoko magpa-tie up, Oh. patay ka na. Lagot ka. Ay, na. siguradong away Diba? yan. Kapag ayaw mo Ay, na nako. ma-tie up yung cellphone mo, May patay problema na. ka, Malaki Dong. na ang problema mo. So, eto sa kanya, aba, grabe siya. Hindi, pero ito, CCTV. yun daw CCTV na ginagamit ng City Hall. Oh. Ito mo, nakakilala raw niya sa Na may City Hall, access. ang may access sa CCTV. Kaninong CCTV yon? CCTV ng City Hall. Pwede ba yon? Ay, ang mga barangay kasi Meron ng ay may ganyan mga eh. CCTV. Totoo yan, totoo. At lahat ng CCTV ng mga barangay ay Naka-loop. naka-connect Sa main. sa operation center ng City Hall. Possible. Kaya daw So, ay- paglabas niya ng bahay, anong oras lumabas ng bahay yan, ha? Pero kung Ganon. tingin ko, hindi niya magagawa yun. Oo, totoo. Kasi yung mga CCTV, ang hirap na kung hindi ka dumaan dun sa TTV, hindi ka naman mare-record eh. Correct. 'Di ba? Dapat dumaan ka dun sa harap ng CCTV. At sa dami ng CCTV, sino namang tauhan ng City Hall, por Diyos, por Santo, ang magbabantay sa kanya?
Hindi, siguro ganito na lang. Anong pangalan Hindi niya ako ulit, my friend? naniniwala dyan. Ano lang siya dyan? Tinatakot ka lang. Pero, siguro lang, attorney, may fear kasi siya eh. Nahaharas siya. So, ano dapat niyang gawin kung ayaw niyang ng ganyan? Bigyan mo siya ng payo. Ano mo pwede niyang gawin? Pwede ba siya pumunta ng barangay? Pwede ba siya magsumbong sa pulis? Anong gagawin niya? Hindi magsumbong siya sa pulis. Dahil natatakot na siya. Kasi merong sinabing ganun yung tao. May threat eh. Oo. Oo. Hindi, At wala saka- namang threat eh. Ang sinabi lang niya, oy, alam ko kung nasan ka. May ganun? Ay, di ba, Hindi ba basahin threat mo. yun? Threat ba yun? Sa akin threat yun. Ba't Threat. mo malalaman kung saan ako nanoroon? Threat ng ano? Eh, baka mamaya, di ba, may something. Anong something? May something. Di ba takot ako doon, di ba? Hindi ba pwede niya sabihin na, uy, pinagnanasahan ako. Hindi. Pero, Nakakatakot yun. Sige, nakakatakot man. Pero ang sa akin, dapat kasi reasonable eh. Ang parang sinasabi niya, stalker eh. May mga stalkers na sobrang ha? Pero hindi naman, obsessed. oo. Pero parang meron siyang kasabuat sa kanyang pag-stalk. Kaya nga. Ay, reklamo niya sa pulis. Di pumunta ka na ng pulis. Kung ako sa'yo, reklamo muna sa barangay. Kasi yung Pag pulis naman, nakikita ang kinakatakot ko dyan, hindi lahat po kasi nang nagre-reklamo sa pulis, pinapatulan ng pulis. Totoo naman din. Kasi ang dami na nilang trabaho, di ba? Oo. Sa akin, ano bang ebidensya natin na siya talaga ay bukod dun sa sinabi? May Sinabi ganun. lang pwede namang di totoo yun. Kaya Okay, sa ganito akin ba? ay para ako pumunta sa pulis at patulan ng pulis, ang tingin ko, dapat I need more than that. Okay. Is it possible na lang, attorney, na pumunta na lang siya sa barangay niya? Pwede rin. Para sabihin niya, uy, itong taong to, hinaharas ako pag nakita niyo, huwag niyo papapasukin dito sa akin, ha? Kasi lumiliit yung yung unit Doon na lang siya sa barangay niya, di ba? Di ba? Kung gusto mo naman, di pa surveillance mo naman yung nagsusurveillance sa'yo. Gagastos pa siya ng pera. Gagastos lang siya. Di ba? Anyway, yun ha, try mo lang. Punta ka ng barangay, tapos i-blatter mo siya. I-blatter mo siya at Oo. i-report mo na sa pulis. At sabihin mo mismo sa kanya na hindi na Kasi, nakakatuwa yung at saka ginagawa hindi mo, lang ha? yan, baka naman marami pa siyang experience na hindi nasama ron sa text. Tama, possible. At least kung pupunta kayo sa pulis, at tsak na i-interviewin kayo ng pulis, baka mas marami pa kayong reklamong hindi nasabi sa text. Na pwede niya idagdag sa kanyang complaint. Masabi ninyo, maibulalas nyo rin sa pulis. Ayan. Okay, good luck sa'yo, Lalaine. Okay, eto naman. Si Jenny, 31 years old ng Antipolo. Sa PSA or Philippine Statistics Authority, birth certificate ko po, C ang middle name ni Mama imbis na De La Cruz na nasa lahat ng documents niya. Gusto ko po sana ipakorek to Cruz. Pasok po ba ito sa petition for correction under RA 9048 or may ibang proseso para maayos ito? Kailangan din po ba ng PSA birth certificate ni Mama bilang requirement? Gagamitin ko po kasi itong mga dokumento pa-abroad. Salamat po. Opo, ang Naku, naalala ko tuloy dito si Ma'am Lourdes Hufana. Ayan. Oo. Hindi, pero ito kasi, ang inilagay lang dun sa kanyang birth certificate ay C. Yung initial lang. Hindi nga, initial kasi De La Silang. Cruz eh. Hindi, pero ang inilista silang. Oo nga. Hindi, kasi nung araw, yung De La Cruz, yung letter D, small d yun eh. Small d, small e, small l, small a. So, dati, ang ginagawa nila, yung Cruz ang middle name. So, Alberto Cruz de la. Ganon. So, May Cruz. ganon. Yes, pero ngayon, binago na yon. Hindi, De La Cruz ka rin. Kasi letter D yun. Kasi yung De La Cruz, ang talagang apelido mo, De La Cruz. Paano nga yan? Hindi, ang problema niya hindi yung hindi yung initial. Ang certificate niya C lang. Ang middle name ng nanay niya ay C. Kasi dapat buo eh. Oo nga. XC. Gagawin ngayon na De La Cruz. So, Opo, ano lang yan, ang tawag po namin dyan ay clerical error lang yan. administrative lang. Kasi wala naman na ang apelido C. Oo nga. Diba, apelido ko C po, letter C lang. Yun ang apelido ko. Oo. Hindi pilido, middle name lang Ay nga, yung apelido ng nanay ko, letter C.
Wala namang apelido ng letter silang. So, clerical error yun. Ayan. At least hindi ka So, na pupunta ng husgado. Gagawin na ngayong De La Cruz. Yes. Bubuuin na yun. Ay, madali na lang yan, sabi ni attorney. Administrative yan na kausap natin yung ibang mga taga-PSA ngayon. Wala nang pupunta pupunta lang kayo husgado. doon sa civil registrar. Yun. At sasabihin ninyo, mag-a-apply po ako for clerical correction ng aking middle name sa birth certificate. Edi kumuha ka na rin talaga ng pang-suporta doon ng birth certificate ng nanay mo para sure makitang na sure. Na si De La Cruz. Oo. Pagkatapos nun, lalagyan ng annotation sa gilid yun, ano? Usually ganyan, na-corrected. no? Na-corrected. Ayan. At saka hindi na pupunta ng husgado at saka wala ng additional masyadong pay. Yun yung magandang news doon, di ba? Yan. So anyway, sana po ay naibigan ninyo ang episode natin ngayong araw na ito, although may assignment pa kami ni Attorney Danny. Pero hanggang sa susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Bakit ka natulala? Bababay na kung tawagin mo ko eh. Tatawagin ba kita? Sabi ko nakalimutan. At syempre, magpapaalam na rin ang ating abogado de Campanilla, attorney. Okay, Nawala. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone. God bless you.